Sa mga babalik po abroad, kailangan nyo pong magdala ng OEC po. So you can get OEC po through online. You don't need po to visit DMW para makakuha po ng OEC. So panoorin nyo po yung video kung paano kumuha ng OEC online. So dito po sa Google, isearch lang po natin yung OEC online. And then dito po lalabas ang e-registration kung saan ito po yung website ng DMW. So i-click lamang po natin yan. So bali po ito yung pinaka-window ng DMW na website. So from here po, i-click lang natin tong let's go. So kung wala pa po kayong account, kailangan nyo pong mag-register po. So i-click nyo lamang po itong na-register na makikita po dyan sa baba. And then kompletuhin nyo po yan. Madali lamang po mag-register dyan. Kung may account na po kayo, kailangan nyo lamang pong mag-login. So bali po ito yung pinaka-dashboard po ng account ninyo dito sa My OEC. So i-click nyo lang itong dashboard. And then from here, scroll up nyo lamang po. Then hanapin nyo lamang po itong balik manggagawa option na nandito po. So i-click nyo lamang po yan. So from here guys, makikita nyo po dito yung initial assessment po. So nakalagay po rito, passport data is available. So the second one is not necessary po yan, about pag-ibig po yan. So kung hindi pa po uploaded po yung inyong passport, kailangan nyo pong i-upload yan. So actually may video po ako kung paano mag-upload ng passport dito sa DMW online services po. So from here, kung okay naman po yung passport nyo, then i-next nyo lamang po siya. So dito i-input nyo lamang po yung araw kung saan kayo lilipad. Let's say flight nyo po on 17 or 18. So ilagay nyo lamang po rito, let's say 18 po. So iset lang po natin yan. And then from here, i-next lang po natin. Dito po makikita po natin yung information po natin. Dito yung agency, yung company, yung birthday natin, kung ano yung trabaho natin, yung salary po natin. So itatakpan ko lamang po yan kasi confidential information po yan. So dito sa baba, merong question po dyan. Let's say, are you returning to this employer? So same employer lang po. So balang gagawin nyo, syempre i-yes nyo lamang po yan. And then another question is, are you returning to this job site, Saudi Arabia? So yes nyo lamang po. So another question here is your employment under the same job position? So yes nyo lamang po guys. So and then from here, are you aware that you may face administrative or disciplinary sanction for declaring false information in relation to your response to questions 1 and questions number 2. So itong last question po is like a declaration po na dapat po is yung linagay nyong information po is true and wala pong false information. So bali ilagay nyo lamang po dito is yes nyo lamang po guys kasi yun naman talaga yung real situation. So ganun lang guys, kabilis po. Ayan po, created na po agad siya. So pwede nyo po ma-view yung inyong OEC po. I-click nyo lamang po itong nandito po sa taas, view OEC. Then i-click nyo lamang po itong open. So ito na po yung OEC na nandito po. So ayan po siya guys. So valid po siya for 60 days lamang po yan. So yun lang guys, ganun lang po kabilis kumuha ng OEC kapag wala pong changes sa employer, wala pong changes sa salary, sa job site. So ganun lang po kabilis mag-secure or mag-obtain po ng OEC. So yun lang guys, this is for your kind of information and I hope po nasundan po sana ng mga kababayan nating OFW. So maraming salamat po and please follow for more updates.